Ayan na. Ayan na. Dapat mag-church kami. Kay Boss Sachi. Ayan, oh. Mga church goer. Hello. Magkwentuhan na tayo. Anong gagawin natin? Nandito tayo, nakabihis. Di picture taking lang tayo sa snow. At least may pang profile picture tayo. May profile picture na baga. Si Naomi. Halika, So, labas ka, nagpala halika. Nagpala yan, tsaka na gano'n. Ang lamig. Oh, look at ni. Tignan mo yung kamay ni Kuya Ross. Oh. Cancel yung church kasi sobrang bad ng weather. So, yan. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. So, sa mga nagtatanong po ng mga update doon sa aming papers or documents, hindi pa naman to fully update, pero sasabihin ko sa inyo kung ano na yung mga steps na nagawa namin. So, sa ngayon, sa mga bago po dito sa channel ko, galing po kami Alberta, ni Naona Girl, sa anong dalawang bata. At pumunta po kami dito sa Manitoba para maghanap ng Lamiya or ng kahit anong magsusupport sa amin para makapag-extend. Kasi sa darating na February next month ay expire na po yung aking work permit. So, sa madaling salita, nakapunta po kami dito sa Manitoba, nakakuha ako or nakakita ako ng makapag-support sa amin to extend. Which is, dalawang nga po yung trabahong pinagpilian ko, yung Lamiya, tsaka yung job offer. So ngayon, kukwento ko sa inyo. Hindi ko alam kung good news or bad news or ayoko lang i-stressin yung sarili ko, no? O syempre, paano ko ba sasabihin? Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na nagkamali ako ng pili. Hindi ko rin naman sabihin sayang kasi hindi natin alam, no? Tanging si Lord lang ang nakakaalam, boys and girls. Kasi, ganito yon. So, dalawa po yung aking napili na trabaho or tumanggap sa aking trabaho. Yung isa, itong trabaho ko ngayon, nagbigay sa akin ng LMIA. So, ang update po pala dito, boys and girls, ay nag-a-apply na. 2 weeks before ma-expire yung aking work permit, kailangan i-apply na namin yung bagong extension, which is yung may nakalagay ng Lamiya. Kahit yung file number. File number kasi lang, ang processing ng LMIA ngayon is napakatagal. Hindi natin alam kung kailan darating yung pinaka-Lamiya, no? So, ito po yung pinili ko dito sa Rizal City. Yung isa, sa Morden. So, yung isang company doon, bibigyan nila ako ng job offer. Tapos, nakausap ko na yung local immigration officer mismo. Mabait. Napakabait. Dumating kami dito sa Manitoba, December 4. Kinausap nila ako ng December 6 ulit para i-finalize yung document kasi okay na eh. Okay na lahat, nakapasa namin. Imagine, nagkaroon ako ng third interview yun, pangatlong interview yun. Una, napag-usap kami ng personal. Yung talagang in-interview niya kami, yung mga documents, yung mga requirements. So, lahat na ipasa namin, okay naman. Pangalawa, through email, nag-message yan kami kasi pwede ka nilang bigyan ng bahay or hindi pala bigyan, pauupahin ka nila. Hahanapan ka nila ng mauupahan pala yun. Yan, mahanapan ka nila ng mauupahan. And yung December 6, eto na nga, interview ulit parang via Zoom. So, in-interview ako, no? So, sabi ko, sorry, hindi na ako dyan sa Morden kasi job offer lang yung naibigay sa akin. Sa February, matatapos na yung permit ko. Remember, December 6 to baka nagwo-worry ako, baka mamaya kapusin ako sa oras. So, yun ang sabi nila. Sabi nila, okay, sige, kung ganun, hindi ka namin matutulungan kasi hindi ka na dito magtatrabaho sa Morden. So, okay na, December 6. Eto na. Siyempre, dahil papunta kami rito, papunta doon, nandito kami, doon kami mag-grocery. May nakilala kami Pilipino at taga doon siya.
So, nagkakwentuhan kami, Subscriber siya. Kasi nung nakita niya ako, sabi niya, "Oy, Randy Boy, o di ako naman bati, oy, kamusta po kayo?" So, sabi niya, parehas tayo. Naghahanap din. So, bago pa lang sila. Imagine, boys and girls, kararating lang nila ng September. September sila dumating sa Morden. September. October, November, December 15 or 18, December 15 or 18, hindi ko alam eh. Nakakalimutan ko ang kwento niya. Nagkaroon ng draw. Imagine, ulitin ko December 6, in-interview ako. Final interview sana, December 6. Kung tutuloy ako, hindi. December 15 or 18, hindi ko alam kung alin dun sa dalawa na yun. Naglabas ng result. Yung more than locate area na magbibigay sila ng plus 500 points. At itong kausap ko na to, na subscriber, sinabi niya, nabigyan siya ng 500 points. Sabi ko, uy, talaga yun ako, nakakatuwa naman. So, akala ko nung una, matagal na siya, no? Kasi, syempre, para mabigyan ka ng 500 points. Tapos nung sinabi niya sa akin, hindi, September lang kami September lang kami dumating dito. Tapos nakapagsimula ako, katapusan na ng October, halos magno-November na. Sabi ko talaga, oo. Nagsimula daw siya October, part-time, tapos nagkaroon siya ng full-time November. So, wala pang, sabihin na natin isang buwan, nabigyan na siya ng 500 points, boys and girls. Di ba? Ang bilis. Ako, kung December 6 ako halimbawa na interview, sa tingin niyo ba, nabigyan din ako ng 500 points. 500 points. Yun yung mga nangihinaya. Tapos ito pa, nilista ko para hindi ako mawala. Kasi since subscriber, syempre, contact, pwede makuha yung number or Facebook, ganun. Di, eto na, kinamusta ko ulit. Happy New Year, ganyan, batean. January 2, gumawa na sila ng EOI kasi nga nagkaroon na siya ng plus 500. So nagkaroon siya ng EOI, expression of interest. So pinasa na niya December 2. Sabi niya, kumuha na ako quiz, ganyan. Sabi ko, okay, maganda naman, congratulations, talaga naman. So eto na, January 15, nito lang last week. Nag-message ulit siya. Sabi niya, kamusta kayo dyan? Kasi kamustahan naman kami. So, naging habit na namin yun na nagkakilala kami. December 15, boys and girls, nabigyan siya ng LAA. Yan. Ang ibig sabihin ng LAA ay Letter of Advice to Apply. Parang kumbaga sa Alberta, invitation to apply for PR na siya. IOS ba yun? Ano? Basta AITA. Invitation to apply. Yung sa kanila dito, LAA. So, napakaganda talaga dito, boys and girls, sa Manitoba. Yung plus 500 nila sa Alberta is parang na-nominate na siya. Kasi nagkaroon siya ng plus 500 points. Sa Alberta yon nomination. Tapos ngayon, kumbaga may ITA na siya. Invitation to apply na siya. Invitation to apply dito, na siya. ang term nila is LAA. Invitation to apply na siya. So ngayon naman, letter of advice to apply. Nabigyan na siya. So ang galing, no? Imagine, September, October, November, December, January. Well, hindi pa natatapos yung January. Nabigyan na kagad siya ng letter or LAA, letter advice to apply. So, syempre, kami ni Ona. So, ganun kabilis, no? Ang bilis. Ang bilis, doon sa Morden. Ayun ang Nasa naging Morden. palaisipan sa atin is kung tinuloy natin yung Morden, yung job offer mo sa Morden, tapos nag-work ka na doon, for example, like, December 8 ako nag-start dito sa company, December 8 Tapos, for example lang, after a month. Hindi after a month kasi yung draw nga nila is 18 Sabihin na natin 18 or 15. Or 18 mo na lang, late mo na. Yun yung nagkaroon sila na After ilang... Kung nag-start ako ng December 8, di 10 days ako nagtatrabaho. Pero kasi, ang alam ko, correct me if I'm wrong, boys and girls, once na naipasa mo yung papers, kahit ang experience mo ay, alam ko ganun sa immigration kakapasok mo pa lang sa work, wala ka pa masyado experience talaga dito sa Manitoba or sa province,
pinasa mo yung document mo. Kasi in-interview ako noong December 6 eh. So, maaaring isasabay nila yun doon Sa draw. sa draw na mabibigyan ng, kung mapipili ka, yun ang ano, kung mapipili ka. Oo, pwede. Sa tingin ko pwede kasi ang requirements nila, lahat na checklist, Na, pasok yung nakuha requirements namin eh. Kaya, nung in-email ako, medyo may panghihinayang or may ano ba? Hindi, to be honest, sa totoo lang, boys and girls, no? Ayoko naman tago sa inyo, magsinungaling na, di okay lang, walang problema. Isang banda, meron sa puso ko na parang, alam mo yun, sayang. Sayang na naman. Sayang na naman, alam mo yun. Pero andun yung sa kabila nun, may puso rin ako na, huwag kang mag-alala, andito ka pa rin naman eh. No? Hindi naman pabilisan to eh. Kumbaga parang, as long meron tayong status, boys and girls, yun lang ang huwag tayo mawawalan. At saka, syempre, Nanigurado lang din tayo. nanigurado lang din kami. Versus job offer Kasi, versus LMIA. for sure, hindi naman, or I mean, hindi pala for sure, siguro, maaring hindi rin ako mapili kasi bago pa lang ako. 10 days pa lang ako nag-work. Kasi may what if, both sides may what if eh. Kung pinili mo yung job offer, hindi ka naman nabunot, kasi ilang days ka pa lang sa work, or kung pinili mo yung job offer tapos napili ka agad, so parehas silang merong what if, talagang both parehas naman talaga silang risky din. Tapos yun, yun nga, sabi ko nga, sa kabila ng puso ko, andito ako ngayon, nagtatrabaho, may status, kaso ando pa rin yung kakaba-kaba kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako nabibigyan ng another, yung EOI, Expression of Interest, saka LAA, which is Letter of Advice to Apply. So, pero may status ako. Yun yung maganda. At syempre, naniniwala naman ako doon sa naging desisyon ko at pinag-pray naman namin yun. Kasama namin si Lord doon sa desisyon na yun, boys and girls. Yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nangyari for the past December 6. 1 month, ano na pala kami rito? 1.5 month? 1.5 month na ba? December 6, January 6. Wala pang kalahating buwan. 1 month something. 1 month, 10 days. Kasi, ano ngayon eh, 18. Only December 4. Sabihin na natin isang buwan at kalahati na. So, yun po yung naging update sa amin dito sa ngayon, isang buwan at kalahati. Ang pinili ko po ay LMIA, which is dito sa Crystal City. So, yun. Update na lang namin kayo ulit Update na lang sa susunod, susunod. kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. Oo. So, Ayan. Kasi pati yung school ng mga bata pala, no? oo, syempre, pag may expire na yung permit, talagang nag-i-email na rin yung mga school na kung pwedeng makita nila or ma-send sa kanila yung panibagong work permit kung meron na. Pero nag-reply na ako, sabi ko, it's under processing na siya. And sinabi ko na i-update ko sila once na na-receive ko na yung Document. final permit. At isa pa, boys and girls, yung si Kuya na nakilala namin, yung subscriber, nag-message siya, medyo ang problema pala nila ngayon ay proof of funds. Kasi ang laki, kahit kami, wala pa kaming ganung hawak, no? Kaya sabi ko kay Ono, dapat talaga tipid-tipid kasi imagine, 10K ang initial proof of fund kung mag-isa ka lang. Nung mismong principal Yung is principal. 10K plus additional 2K dun sa mga dependents. Yung spouse niya. Halimbawa, ako na, sa like atin na yung lang, sa wife family niya. na lang. Sa family na lang natin, wag na siya. Ikaw, 10,000 10,000 ka. ako. Si Plus Ona, 2,000. 5 kaming dependents mo. Si siya so, may- plus 10K. So, 20,000. So, 20,000 proof of funds. Napaalaki. So, magkano yung pera na yun sa Pilipinas? 1 milyon. Tama? Kulang. Medyo kailangan talaga magdahan-dahan. Tapos,
Kasi hindi natin alam ba mamaya. Oo, kaya yung mga aspiring PR, dapat talaga nagsisave para pagdating yung panahon na dumating yung time na kailangan ng proof of funds, meron kayong Napakalaki. mapapakita. Napakalaki pala ng proof of funds. Especially pag big yung family, so kailangan talaga malaki rin yung proof of funds. So, yun. At sana na-update kayo, boys and girls. Yung weather ngayon ay napakasama. Kinlose ko yung restaurant. Pero pumasok ako, kaya nakaitim po kami ni Ona. Pumasok po ako sa restaurant kasi naka-black yung uniform namin. Hindi ako naman walang pasok. Ikaw walang pasok sa kasi Sunday. Pag Sunday naman, off yung... Pag Sunday kasi dito, close yung co-op. So, automatic walang pasok. Ayun. Tapos yun nga, pagka ganitong masama yung panahon, nakita nyo naman yung sa video, ang lakas-lakas ng hangin. Talagang sarado yung daan. Sarado pa yung daan, ano? Sinarado pa nila yung daan. At wala talagang tao. So yun, maraming salamat sa panonood. Please, don't forget to like, share, and subscribe po sa Randy Boy channel natin. At salamat po sa 5,000 subscribers, followers natin, subscriber no, sa YouTube. Sana po wag po kayo magsasawa at tangkilikin pa rin po ang Randy Boy channel natin. Mag-comment lang po kayo down below kung ano yung pwede kong i-share sa inyo, no? Kasi day to day na po yung aking ginagawa. So kung ano po yung aking tulad ngayon, January 18, ay January 18 din po yung upload nito. So wala na po akong nakabala na vlogs. So yun, maraming salamat, boys and girls. Ingat kayo lagi. Bye. God bless everyone. God bless.